Life After Prison. By Silence You. Kabanata 11:11 hanggang 11:20. Marahil ay nakikipagrelasyon si Gabriel kay Yuka. Wala nang ibang paliwanag kung bakit niya ito bibigyan ng napakaraming pera. May itinuro mula sa mga lalaki. Naniwala din ako. Tinawag niya itong goddaughter, ngunit sa palagay ko ay may higit pa sa kanilang relasyon kaysa sa nakikita ng mata. Sabi ng isa pa, bakit pa niya siya bibigyan ng napakaraming pera? Nadama ng lahat na napakalaking magbigay ng $7 milyong sa isang hallmaster na may maliit na impluwensya. Narinig ni Severin mula sa mga anunsyo na maraming mayayamang negosyante ang nagbigay ng humigit kumulang $10,000 hanggang $15,000. Ang mga gustong mapanatili ang kanilang mga pagpapakita ay magbibigay ng humigit kumulang $300,000 hanggang $600,000. Ang ilang mga tao na nasa mas mabuting pakikipag-ugnayan kay Yuka ay magbibigay ng 1 milyon o bahagyang higit sa $1 milyong. Dahil dito, ang regalo ni Gabriel na 7 milyon ay isang malaking sorpresa sa lahat ng naroon. Tumingin si Sheila kay Severin at nagtanong, magkano ang dapat nating ibigay kung gayon? Bahagyang kumunot ang noo ni Severin bago niya sinabi, magbibigay ako ng $30 milyong. 30 milyong. Akala ko ba sabi mo ayaw mong ibunyag ang pagkakakilanlan mo? Ni hindi nga alam ni Yuka na ikaw yon, hindi ka ba mapapansin kung bibigyan mo siya ng ganoon kalaking halaga? Gulat na sabi ni Sheila kay Severin. Ngumisi lang si Severin at sinabing, wala akong planong ibigay sa kanya ng ganoon kalaki, ngunit hindi ko kayang tiisin ang lahat ng masasamang salita ng ilang tao. Dahil lang sa binigyan siya ni Gabriel ng malaking regalo ay hindi ibig sabihin na nakikipagrelasyon sa kanya si Yuka. Ipapakita ko sa kanila na walang pumipigil sa akin na bigyan siya ng malaking regalo kahit na hindi ko pa siya gaanong kilala. Tumanggaw si Sheila matapos maintindihan ang gustong gawin ni Severin. Iyan ang akma. Hindi ka naman kapos sa pera, kahit papaano. Pumasok si Gabriel na nakataas ang ulo. Naging sentro siya ng atensyon at nakaramdam ng pagmamalaki na ang lahat ay nagsasalita tungkol sa kanya o nakatingin sa kanya. Bagamat interesado siya kay Yuka, napakahusay nitong hawakan siya sa haba ng braso. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong mapalapit sa kanya at madalas siyang ginabayan ng kaunting matatamis na salita. Gayunpaman, naniniwala siya na malapit na niyang makuha ang kanyang kamay kay Yuka. Tungkol naman sa mga usap-usapan na may relasyon sila ni Yuka, pakiramdam niya ay hindi na kailangan na magpaliwanag siya ng kahit ano sa publiko. Nasiyahan siya sa pakikinig sa lahat ng haka-haka na iyon, at na ang pinaghihinalaang relasyon kay Yuka ay naging mas malabo. Naniniwala siya na ito ay isang perpektong kinalabasan, dahil nagkaroon ng pagkakataon para sa mga alingaungaw na maging isang self-fulfilling prophecy. Oh, andito ka na pala. Salamat sa iyong kabutihang loob. Pagdiriwang lang ito ng kaarawan, kaya hindi mo na kailangang magbigay ng napakaraming pera. Si Yuka ay nakasuot ng masikip na side-slit dress na nagpatingkad sa kanyang nakamamanghang figure. Ang kanyang mahaba at makatarungang mga binti na paminsan-minsan ay sumilip sa hiwa ay maaaring magpabilis ng tibok ng puso ng isang tao. Naglakad siya ng masungit papunta kay Gabriel at malumanay na binati. Gayunpaman, sinundan siya ng isang medyo may edad na lalaki mula sa likuran. Iyon ay ang sinumpaang kapatid ni Yuka, si Brody. Umasim ang mukha niya nang makita si Gabriel. Hoy, ninong mo ako, di ba? Hindi ako maaaring maging mother mo sa aking inaanak sa kanyang kaarawan. Sumimangot si Gabriel at nakangiting sabi. Hindi napigilan ni Gabriel ang sarili sa pagmamasid sa dibdib ni Yuka. Napalunok siya habang nakatingin sa figure nito kahit na hindi niya alam kung kailan siya abala sa pagpapantasya ng bahagyang nanginginig na boses ang nagpahayag. Nagbigay si Mr. Severin Foylet ng regalo sa kaarawan na $30 milyong. Nagulat ang bisita sa loob nang marinig iyon. May nagbigay ba ng $30 milyong? 30 milyong. Hindi naman ako nililinlang ng tenga ko, diba? Bagamat ayaw ni Yuka na magdaos ng mga birthday party, medyo kulang siya sa pera sa sandaling ito at gustong subukang makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa ganoong paraan, makakahinga siya ng maluwag, kahit sa sandaling ito.
Lumipas na ang deadline sa pagbabayad at 50 milyong utang na kanyang inutang sa Free Rebel Gang. Bagaman tumulong si Gabriel na magsalita para sa kanya, kailangan pa rin niyang bayaran ang ilang utang sa lalong madaling panahon. Kung patuloy niyang ipagpaliban ito, maaaring magpas siya hanggang na huwag nang magpakita sa kanya ng paggalang. Oo, ito ay 30 milyon. Napalunok ang dakilang elder sa likod ni Yuka pagkatapos na matauhan. Tanong niya sa kanya. Kailan mo nakilala ang isang taong napakamapagbigay, ma'am? Siya ba ang Saiyan o mula sa isang first-tier family? Ang unang palagay ng Great Elder ay ang isang tao mula sa isang first-tier o second-tier na pamilya ay nahulog kay Yuka. Walang ibang lohikal na paliwanag kung bakit darating ang taong iyon na may dalang napakalaking regalo. Naninigas ang ngiti ni Gabriel. Ang kanyang Reg along 7 milyon ay nakakuha ng atensyon ng lahat, ngunit halos ilang minuto ang lumipas nang may nagbigay ng regalo na 4 na beses ang halaga. Ito ay tila nagpapahiwatig na ang kanyang regalo ay napakliit. Binigyan lang siya ni Severin ng isang bastos na paggising. Dapat kang magmadali at tanggapin siya. Ang pangalawang matanda ay nagpaalala sa sandaling napagtanto niya na ito ay wastong kagandahang asal na gawin ito. Hindi gaanong maraming tao ang makakapagbigay ng 30 milyon ng ganoon lang, kaya nararapat na batiin siya ni Yuka ng personal at tanggapin siya. Mahirap kung hindi niya ito gagawin at sa huli ay hindi masaya ang tao. Libre ragupuan ang lahat, kaya't maupo ka na lang kung saan man. Kailangan kong i-welcome ang ating bagong dating na bisita. Nakangiting sabi ni Yuka kay Gabriel. Diretso siyang naglakad papunta kay Severin. Gumagalaw ang balakang ni Yuka habang naglalakad, at nabighani si Gabriel sa kanyang lakad. Napaawang ng ilang beses ang labi niya habang nakatingin sa entrance. Sino ang lalaking ito? Ang lakas ng loob niyang agawin ang aking limelight. May nakakakilala ba kung sino si Severin? Isa ba siya sa mga mayayamang bata na nahulog kay Yuka? Bakit pa niya ito bibigyan ng napakaraming pera bilang regalo sa kaarawan? Baka mas malikot si Yuka kaysa sa inaakala natin. Baka matagal na siyang natutulog kay Severin. Hindi lang natin alam. Oo. Sino ang nakakaalam kung kailan sila nagsimulang magkabit? Maraming tao ang nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Narinig ni Severin ang usapan dahil sa kanyang mataas na kakayahan. Agad na umawang ng marahas ang labi niya. Ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng ganoon kalaking halaga ay upang patunayan na ang isang taong hindi masyadong pamilyar kay Yuka ay maaari pa ring maging bukas palad. Nais niyang ipakita sa lahat na ang pagiging bukas palad ng taong iyon ay hindi nauugnay sa kung may relasyon sila sa kanya o wala. Sa kasamaang palad, ang kanyang kilos ay nakamit ang kabaligtaran na epekto. Hindi nagtagal ay naniwala ang lahat na sila ni Yuka ay may relasyon din. Ang reaksyon ng lahat ay tila nagmumungkahi na kahit na ang isang hindi mapagpanggap na pagkilos mula sa isang kaakit-akit na babae ay magiging kapansin-pansin at pag-uusapan sa kanyang likuran. Si Yuka ay isang napakagandang babae. Natigilan si Severin na nakangiting lumapit sa kanya. Noon, tinanggal ni Severin ang singsing sa kanyang kamay at itinago ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Ayaw niyang makilala siya ng ganoon kabilas ni Yuka. Salamat sa iyong kabutihang loob, Mr. Severin. Sana ay hindi ka gumawa ng maling paraan, ngunit maaari mo bang ipaalala sa akin kung saan at kailan tayong dalawa nagkita? Nakasimangot na tinignan ni Yuka ang gwapong nasa harapan niya. Kahit anong pilit niyang alalahanin noong nakilala niya ito, wala siyang alaala na nakilala ang lalaking iyon. Nakangiting sinabi ni Severin. Isang beses lang tayo nagkita, kaya siguro nakalimutan mo na kung sino ako. Pero hindi naman importante. Naniniwala ako na mas madalas na tayong magkikita. Nabigla si Sheila nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na magsisinungaling si Severin at sasabihin na nakilala niya si Yuka. Sa pangalawang pag-iisip, gayunpaman, napagtanto niya na sinabi lamang niya iyon dahil wala nang ibang mas mahusay na dahilan. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Kumunat ang noo ni Yuka. Napaisip siya sa sarili. Kilala ko ang lahat ng may ayamang tao sa Skycian City, at ang tanging makakapaglabas ng ganoon kalaking halaga ay hindi maaaring mawala sa ilalim ng aking radar. Bakit hindi ko pa siya nakita noon pa man? Ngumiti ng mahina si Severin.
Ang pangalan ko ay Severin Foylet. Tawagin mo na lang akong Severin. Nagkataon na dumaan ako dito ngayon, at naparito ako upang bigyan ka ng isang toast pagkatapos kong malaman na kaarawan mo ngayon. Tumigil siya sandali at nagtanong. Hindi ba ako tinatanggap dito? Agad na kinindatan ni Yuka si Severin at mapanghali ng sinabi. Siyempre tinatanggap ka rito. Natutuwa akong narito ka para uminom at mag-toast sa akin. Bakit ako magiging malungkot? Pumasok ka, Severin. May ilang oras pa bago kumain, kaya bakit hindi mo nalang isipin na parang nasa sariling bahay ka lang? Oo naman. Tumanggaw si Severin. Maaari mong alagaan ang iyong mga gawain. Sigurado akong madalas tayong magkita sa hinaharap. Bumilis ang tibok ng puso ni Yuka nang marinig iyon dahil parang ipinapahiwatig nito na attracted ito sa kanya. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit siya ay magbibigay sa kanya ng isang malaking halaga ng pera at pahiwatig sa kanya kaya hindi maliwanag. Wala sa mga iyon ang mahalaga sa kanya. Ang 30 milyong dolyar ay magiging napakalaking tulong sa pansamantalang paglutas ng kanyang mga isyu. Ang ilan sa mga negosyo ng bulwagan ay nagiging hindi mapanatili, at marami rin siyang bibig na dapat pakainin. Ang makilala ang isang mayamang binata na tulad niya ay magiging lubhang kapakipakinabang kung sakaling kailanganin niya ang tulong nito sa hinaharap. Siya ay may sapat na karanasan sa pagtigil sa mga lalaki at pagwawalang bahala sa kanilang mga kahilingan para sa pagpapalagayang loob, kaya iyon ay isang bagay na hindi niya kailangang alalahanin. Sa tingin ko ay interesado siya sa iyo at gusto kanyang patulan, Yuka. Hindi pwedeng. Napadaan lang siya dito. Bulong ni Brody. Naghintay si Brody hanggang sa makaalis si Severin bago sabihin kay Yuka. Siguro playboy ang lalaking yun. Nakita mo naman yung hot chick sa tabi niya, di ba? Sa palagay ko siya yung tipong hamak na gustong manakit sa'yo. Alam na alam iyon ni Yuka, at rinig na rinig niya ang galit sa tono ni Brody. Hindi ako tanga. Alam na alam ko ang mga intensyon niya. Dahil lang sa may magandang kasama siya ay hindi automatikong nangangahulugang siya ay isang kaayla-hilakbot na tao. Maraming mayaman at makapangyarihang tao ang may higit sa isang asawa. Dapat ay alam mo iyon. Hindi ko rin siya gaanong kilala. Tsaka, bakit hindi ko tanggapin ang pagkilos niya kung payag siyang mag-dinner sa atin at bigyan tayo ng napakaraming pera? Ano ang inaasahan mong gawin ko? Palayasin siya. Tumanggo rin ang Great Elder. Hindi mo magagawa iyon. Napakaraming pera ang binibigay niya dahil nirerespeto niya tayo. Iisipin ng ibang mga gang na halos kasing lakas natin na nakakuha ng malakas na backer ang ating pinuno. Wala sa kanila ang maglalakas loob na ay target tayo at magkakaroon tayo ng mas madaling landas sa hinaharap. At saka, siguradong magagalit siya kapag sinabihan natin siyang umalis. Ano ang gagawin natin pagkatapos? Ang mga taong bukas palad na magbigay sa atin ng mga ganoong halaga ay malamang na mga sayan ng pangalawang tier na pamilya man lang. At muli, wala pa akong narinig na sino man na may pangalan niya. Masama pa rin ang loob ni Brody dahil ayaw niyang ibaba ng babaeng nagustuhan niya ang standards niya para lang sa pera. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya. Nabanggit niya na mas madalas niyang makikilala si Yuka sa hinaharap. Malinaw na sinusubukan niyang magpahiwatig ng isang bagay. Gaano siya kaiyahiya? Sa tingin ko, mas mabuti na huwag mo siyang pansinin. Gayunpaman, sinabi ni Yuka. Hindi na kailangang magsunog ng anumang tulay. Ni hindi man lang niya nilinaw na gusto niya ako, kaya bakit hindi na lang natin tretuhin siya bilang isa pang bagong kaibigan. Gayunpaman, andito na ang Warnocks, kaya pagpasensyahan niyo na ako habang pupunta ako at batiin sila. Umalis na sila Yuka. Nang makalayo na si Yuka, tinapik ng Great Elder ang balikat ni Brody at sinabing. Hahaha. Sa palagay ko ay dapat mong pagpahingahin ang bagay na ito. Gumawa siya ng tamang desisyon. Kailangan natin ng pera, at 30 milyon ang magbibigay sa atin ng kaunting espasyo para sa paghinga. Sa anumang kaso, sinabi ng lalaki na narito siya para uminom, at wala ka sa posisyon na saktan ang gayong tao. Sinabi ni Brody. Nag-aalala ako na baka may lihim na motibo siya. Ilulubog ni Yuka ang sarili niya sa mainit na tubig kapag mali ang kalkulasyon niya sa lawak ng kontrol niya sa sitwasyon.
Hindi man lang niya sinabi sa amin kung saang pamilya siya nanggaling, kaya sa tingin ko ay may tinatago siyang sinasadya. Kailangan nating mag-ingat sa sitwasyong ito. Ngumiti ng mapait ang dakilang elder. Kung siya ang sayan ng sino mang maimpluwensyang pamilya, mas higit na dahilan para hindi natin siya guluhin. Kailangan lang nating magtiwala sa Hallmaster na haharapin siya ayon sa nakikita niyang angkop. Naglakad sa isang tabi sina Severin at Sheila at nagkwentuhan. Bigla namang lumapit sa kanila ang isang lalaking chubby na nakangiti. Agad niyang sabi kay Severin. Hindi mo ba naisip na masyado kang mapagbigay, Mr. Severin? Sulit bang magbigay ng napakaraming pera para lang matamaan ang isang babaeng katulad niya? 30 milyon itong pinag-uusapan natin. Nablangko si Severin saglit, ngunit kalaunan ay sumagot siya. Ano ba ang pinagsasabi mo? Wala akong sinabing gusto ko siyang patulan. Tinuring ko siya bilang isang kaibigan, at narito ako para mag-toast sa kanya pagkatapos malaman na kaarawan niya. Ang kabilang partido ay may isang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang pagkakaalam. Hihihi. Tignan mo ang mga palusot mo. Huwag kang mahiya, ngayon. Lalaki ako at ikaw din. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Huminto siya sa kabam-antong hininga bago nagsalita. Ang pangalan ko ay Darren Warnock. Nandyan lang nakatira ang pamilya ko sa malapit. Magiging matapat ako sa iyo. Si Yuka ay napakatalino na babae. Hindi mo siya mapapanalunan sa mga laro niya. Curious na tanong agad ni Severin. Mga laro niya. Gusto mong ipaliwanag iyon. Ngumiti ng masama si Darren at nagpaliwanag. Napakatuso niyang babae. Sasamahan ka lang niya kapag nakikinabang pa siya sa iyo. Sa sandaling gusto mo siyang makasama, aalis siya at magsasabi ng isang bagay tulad ng ikaw ay isang napakasama. O isang bagay ng uri. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya ulit. Alam niya ang paraan ng mundo. Kaya niyang balansehin ang mga maselang relasyon sa kanya ay napaka-espesyal. Pero hindi ka man lang makakalapit sa kanya. Hahanap siya ng lahat ng uri ng mga dahilan para palayasin ka. Sa tingin mo ba ay tinatrato siya ni Gabriel na parang Diyosa? Kaya ko magbul. Gusto lang niya itong suntukin. Napangiti si Severin matapos marinig iyon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. 30 milyon lang ito. At saka, mas masaya akong bigyan siya ng 200 milyon. Ito ay mani lamang sa akin. Natahimik si Darren nang marinig iyon. Nakaawang ang bibig niya. Masyado kang mayaman, kung gayon. Pero iniisip ko pa rin na hindi ito katumbas ng halaga. Hindi siya bata tulad ng ibang mga babae, at alam ng Diyos kung siya ay natutulog sa kanyang ninong. Hindi mo dapat sayangin ang iyong pera. Ikaw ay mayaman, kaya ang daming babae ang magmamakaawa na makasama ka. Hindi ba mas mabuti na kumuha ng isang mas bata at mas maganda? Virgin na. Naging madilim ang ekspresyon ni Severin. Tumingin siya kay Darren at sinabing, masyado kang nagbabasa nito. Hindi ko kailanman naisip ang tungkol sa kanya. Gaya nga ng sabi ko, nandito lang ako para magtaas ng baso sa kanya pagkatapos kong dumaan dito noong kaarawan niya. Hindi alam ni Darren kung ano pa ang isasagot kay Severin. Talagang isang kahihiyan na gumastos si Severin ng napakaraming pera nang hindi alam ang tunay na kulay ni Yuka. Ang tanging nagawa niya ay ang magbigay ng thumbs up kay Severin bago magdahilan. Pagkaalis ni Darren, lumapit si Gabriel para abalahin siya. Tiningnan niyang mabuti ang binata sa kanyang harapan at nakaramdam siya ng pananakot. Ramdam niya sa buto niya na dumating lang si Severin dahil kay Yuka. Samantala, unti-unting nahulog si Yuka sa bitag ni Gabriel. Naniniwala siyang matutulog na sa kanya si Yuka hindi magtatagal. Kung tutuusin, malaki ang utang ni Yuka, at kailangan pa niyang umasa sa kanya para sa kanyang $150 milyong na utang sa Free Rebel Gang. Nag-alay siya ng handshake at sinabing, ako si Gabriel, Great Guardian ng Free Rebel Gang. Si Gabriel ang nagkusa na magpakilala. Bagamat walang partikular na magandang impresyon si Severin sa matandang iyon, naging magalang siya upang tanggapin ang pakikipagkamay. Severin Foylet. Natutuwa akong makilala ka. Hihihi. Napaka mapagbigay mong tao, Severin. Sabi ni Gabriel.
Kasabay nito ay unti-unti niyang binibigyang lakas ang kanyang kamay, at dahil dito ay sumakit ang kamay ni Severin. Ito ay malinaw na babala mula kay Gabriel. Napangisi si Severin nang maramdaman ang pagtaas ng lakas mula sa kamay ni Gabriel. Unti-unti siyang nagpuwersa at sinabing, 30 milyon lang. Isang patak sa dagat para sa akin. Oh, nagtataka ako kung anong relasyon mo sa kanya. Bakit mo siya bibigyan ng napakagandang regalo para sa kanyang kaarawan? Lalong lumakas ang puwersa ni Gabriel nang maramdaman niyang humihigpit ang hawak ni Severin. Sa isang iglap, muli siyang nakakuha ng kapangyarihan. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo kung ano ang relasyon namin. Kahit na nandito pa ang leader ng iyong gang, wala itong kinalaman sa iyo. Tumawa ng malakas si Severin. Habang nagsasalita siya, nilakasan niya ang hawak niya. Sumakit ang mukha ni Gabriel dahil mas masakit ito kaysa kanina. Laking gulat niya nang mahawakan ni Severin ang kamay niya ng mariin. Ah, ikaw. Sa huli, hindi na nakatiis si Gabriel at tumingkayad. Bahagyang ngumiti si Severin at binitawan ang kamay ni Gabriel. Mr. Gabriel, mali ang iniisip mo na kaya mo akong bully dahil lang sa mukha akong bata. Hindi ako isang taong madali mong guluhin. Kasunod na tanong niya. Hoy, sino ang tatay mo? Alam kong may mga foilet sa Skycian City at ang pamilyang iyon ay isang third-tier upper-class family lang. Pero natatandaan kong wala sa kanila ang tinatawag na Severin. At palagi silang nagdadalawang isip bago gumastos ng pera. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi ako taga rito o anumang mga lungsod sa lalawigang ito. Ngunit sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin sa iyo ang impormasyong iyon. Okay. Naiintindihan ko, ngumiti si Gabriel. Bago siya umalis ay tumingin muna siya kay Sheila. Magsaya ka. Nang makalayo na si Gabriel sa kanila ay tinakpan ni Sheila ang kanyang bibig at ngumiti. Sinubukan bang makipagkompetensya sa iyo ang matandang iyon? Hindi ba niya alam na ipapahiya lang niya ang sarili niya? Sumagot ni Severin. Sa tingin ko ay iniisip niya na ako ay isang banta sa kanya kay Yuka. Kung hindi, hindi siya lalapit para balaan ako. Ibig sabihin hinahabol niya talaga si Yuka. Napaisip naman si Sheila at tumango. Pagkatapos ay ipinagpalagay niya. Kung gayon, ligtas na sabihin na hindi pa siya nakasama ni Yuka. O kung hindi, hindi na niya kailangan na lumapit para balaan ka. Maraming mga lalaki ang madalas na humihinto sa pagbibigay pansin sa kanilang kalahati o nagmamalasakit sa kanila kapag nakumpirma na nila ang kanilang relasyon sa isa't isa. Napangiti si Severin. Napakatalino mo na kunin ang lahat ng impormasyong iyon mula sa kanyang reaksyon. Sa tingin ko ay nilalayo ni Yuka ang sarili niya sa taong iyon. Dito ba tayo matutulog o babalik tayo sa hotel? Tanong ni Sheila. Ito ay isang uri ng bastos at hindi naaangkop kung ipipilit nating manatili dito. Napaisip si Severin bago sumagot. Parang hindi naman siguro. Binigyan natin sila ng malaking halaga. Pwede naman tayong manatili habang hindi pa tayo nakakahanap ng matutuluyan dahil kara-rating lang natin dito at magtatanong lang tayo kung pwede ba tayong manatili dito sa loob ng ilang araw. Hindi pwedeng tumanggi si Yuka. Ngumiti si Sheila at tumango. Hihihi. Sige. Kung tumanggi siya, sasabihin na lang natin sa kanya ang totoo. Sige. Tingnan natin kung ano ang mangyayari at mag-react ng naaayon. Ngumiti si Severin. Maya-maya, inihain na ang pagkain. Dumating ang Great Elder ng Taurus Hall para hanapin sina Severin at Sheila. Mr. Severin, maupo ka muna rito sandali. Pareho kayong importanteng bisita namin. Iniimbitahan ka ng aking hallmaster na maupo kasama namin. Salamat. Salamat sa imbitasyon mo, ngumiti si Severin. Gaya ng inaasahan niya, ituturing siya ng mga ito bilang isang espesyal na panauhin at anyayahan siyang maupo sa main table pagkatapos ng malaking regalo na ibinigay niya sa kanila ngayon. Ilang sandali, sinundan nila ang Great Elder patungo sa main table at umupo sa tapat ni Gabriel at Brody. Habang kumakain ang lahat ay maganda ang pakikitungo ni Gabriel at Brody kay Severin. Nagkwentuhan sila at masayang nagkwentuhan. Gayunpaman, naramdaman ni Severin ang ilang puot mula sa kanilang mga tono.
Masasabi ng lahat na napakahusay ng husay ni Yuka sa pakikisalamuha. Madali niyang maasikaso ang lahat at walang sino man ang nadama na iniwan. Walang may problema sa mga sinabi niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umalis ang mga tao. Sa oras na iyon, hinanap ni Severin si Yuka at sinabing, Miss Yuka, pumunta kami dito ni Sheila para hanapin ang isang kaibigan. Pero hindi ko pa siya nahahanap kaya wala kaming matutuluyan. Iniisip ko kung may magagamit ka bang kwarto dito para manatili kami ng ilang araw. Matapos marinig iyon, napakunot ang noo ni Yuka at nagtaka. Ano bang problema ng batang mayaman na ito? Gaano kahirap maghanap ng matutuluyan kung napakayaman niya? Sa kabila noon, nanatiling pala kaibigan si Yuka. Hahaha. Severin, marami kaming magagamit na kwarto dito. Mag-aayos ako ng isa para sa inyo mamaya. Hahaha. Salamat. Ngumiti si Severin. Sa wakas, hindi na nakatiis si Brody. May galit na ekspresyon, sinabi niya. Mr. Severin, bakit hindi ka nalang manatili sa hotel gayong mayaman ka naman? Tsaka hindi pa naman tayo gaanong magkakilala. Sa palagay ko ay hindi magandang manatili ka kung marinig ito ng ibang tao. Lalo na si Yuka ay isang babae. Bago pa makapagsalita si Severin, mukhang hindi masaya ang mukha ni Yuka. Brody, anong pinagsasabi mo? Importanteng bisita natin si Severin. Ano bang masama kung sa atin sila tumira kung marami tayong bakanteng kwarto sa villa? Pwede naman silang manatili dito hanggat gusto at hindi naman magiging problema. Galit na galit si Brody. Nakaramdam siya ng selos at hindi mapakali nang makita niyang naglalandian sina Yuka at Gabriel. Naging mas komplikado ang sitwasyon matapos magpakita si Severin na may halatang intensyon na akitin ang atensyon ni Yuka. Hindi na niya napigilan ang galit nang pumayag si Yuka na manatili si Severin. Galit na tanong ni Brody. Yuka, hindi mo ba masasabi na ang taong ito ay hindi mabuti? Siya ay isang masamang tao at hindi mo siya dapat bigyan ng pagkakataong saktan ka. Hindi mo ba masasabing nag-aalala ako sa iyo? Ang tanging bagay na hindi nagawa ay ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Yuka. Kahit nakaalis na si Gabriel, hindi nito napigilan si Brody na ilabas ang kanyang galit. Ngumisi siya. Naiintindihan ko na ngayon. Gusto mo ang pera niya, di ba? Pero kahit gaano tayo kahirap, hindi natin dapat isakripisyo o pilitin ang ating sarili sa anumang bagay na hindi natin gusto. Ayokong makita kang nahihirapan o pinipilit ang iyong sarili na gawin ang isang bagay na hindi mo gusto. Naiintindihan mo ba? Nakakatakot ang mukha ni Yuka. Sinabi niya. Great Elder, Second Elder, pakibalik si Brody sa kwarto niya para makapagpahinga. Lasing na siya. Oo. Ang Great Elder at ang Second Elder ay tumakbo at hinawakan si Brody upang ilayo siya sa lugar. Gayunpaman, itinulak sila ni Brody at galit na sinabi. Hindi ako lasing. Marami akong nasa isip at matagal ko nang gustong sabihin ang mga ito. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Severin. Mr. Severin. Tulala ka ba? Sa tingin mo ba makukuha mo si Yuka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maraming pera? Pera mo lang ang gusto niya. Hindi ikaw. Mawawala ka kung pipilitin mong makasama siya. Isa ka lang bangko sa paningin niya. Brody. Sa sobrang galit ni Yuka ay napapikit siya ng mariin. Sinampal niya si Brody sa mukha at namumula ang mga mata. Nakikita mo ba talaga akong ganoong klase ng babae? Ako ang hallmaster ng Taurus Hall at kailangan kong tiyakin na ang operasyon ng hall ay magiging maayos. Ano pa bang inaasahan mong gagawin ko? Ito ay isang regalo lamang. Ano ang iniisip mo? Walang nangyari sa pagitan namin. Oo, nanghiram nga ako ng pera sa Free Rebel Gang at ilang negosyante pero ibabalik ko sa kanila ang pera sa hinaharap. Hindi ko kailanman ginamit ang aking katawan upang ipagpalad sa perang iyon. Sinusubukan ko lang na maging mas palakaibigan sa kanila. Pero hindi ko akalain na iisipin mo akong ganoong klaseng babae. Tinakpan ni Brody ang kanyang mukha upang walang makakita sa kanyang mga mata ng puot at hinanakit. Kung talagang kailangan natin ng pera, maaari nating ibenta ang ilan sa ating negosyo.
Ngunit ayokong makitang pinipilit mo ang iyong sarili na gawin ang isang bagay na ayaw mong isakripisyo ang iyong sarili. Naiintindihan mo ba ito? Pagkatapos noon, inis na inirapan niya si Severin. Ikaw. Lumabas ka ngayon sa Taurus Hall. O ako mismo ang magpapalayas sa'yo. Mula doon, masasabi ni Severin na talagang gusto ni Brody si Yuka. Ang masama ay si Brody ay makasarili na tao na ang kanyang sarili lamang ang inaalala. Lumapit sa kanila si Severin na may matingkad na ngiti sa labi. Hindi man lang siya nagalit sa sinabi ni Brody. Brody, sa tingin ko ay may hindi ka naiintindihan. Wala akong nararamdaman para kay Yuka ngayon. Malamang dahil ilang beses lang kami. Pero naniniwala ako habang lumilipas ang panahon, magkakaroon kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Pero huwag kang mag-alala. Ilang araw lang akong mananatili dito. Malinaw, hindi iyon nakakumbinsi kay Brody. Ngumisi siya. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Ipokrito ka kaya itigil mo na yung ginagawa mo. Brody. Kung lasing ka pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Itigil mo na ang pagiging tanga. Importanteng bisita natin si Severin. Paano mo nasabi ang mga salitang iyon? Sa sandaling ito, mukhang kakilakilabot ang mukha ni Yuka. Binigyan niya ang Great Elder at Second Elder ng senyales para hilahin si Brody. Naunawaan ng Great Elder at Second Elder at ginawa iyon. Bago ituloy ni Brody ang puwersahang umalis, nagpatuloy siya sa pagtitig kay Severin na may labis na puot at hinanakit. Matapos kunin ng dalawang matanda si Brody, sinubukan ni Yuka na bawasan ang tensyon at pinilit na ngumiti kay Severin. Severin, pasensya na. Palaging nagsasalita si Brody ng mga nakakalokong bagay pagkatapos niyang makainom ng masyadong maraming alak. Mangyaring huwag magalit sa kanya. Tulad ng ibang normal na tao, si Yuka ay nakaramdam ng takot ngayon. Hindi mahalaga kung si Severin ay mapagkunwari o hindi. Nakakasakit at nakakainsulto lang ang sinabi ni Brody. Kung talagang mayamang bata si Severin, madali niyang ikinagalit ng mga salitang iyon. Sigurado si Yuka na si Severin ay isang makapangyarihang tao dahil kayang-kaya ni Severin na magbigay ng 30 milyong dolyar bilang regalo sa kanila. Kaya naman, natatakot siya na may posibilidad na hindi lang si Brody ang hahabulin ni Severin kundi ang lahat ng nasa Taurus Hall. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi nagdalawang isip si Yuka at pumayag kaagad na manatili si Severin ng ilang araw. Masasabi niyang hindi si Severin ang taong maaari nilang masaktan. Matapos pakinggan iyon ay napangiti si Severin. Miss Yuka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako yung tipo ng tao na madaling magalit dahil sa maliit na bagay. Kaya saan kami tutuloy? Bakit hindi mo ayusin ang kwarto namin? Sige. Salamat sa pagiging maunawain mo. Ipapakita ko sa'yo sa kwarto mo. Ngumiti si Yuka at mabilis na dinala sina Severin at Sheila sa kanilang silid. Samantala, sinabi ni Brody sa mga matatanda noong sila ay medyo malayo na sa ibang tao. Great Elder, Second Elder, pwede mo na akong bitawan. Alam mo kung gaano karami ang kaya kong inumin. Paano ako malalasing pagkatapos ng ilang baso? Hindi ko lang matiis ang lalaking iyon. Bakit ba siya nagpupumilit na manatili dito? Halatang hindi lang niya sinusubukang makipagkaibigan kay Yuka. Sasabihin ko sana sa kanya na walang bakanteng kwarto kung tatanungin niya ako. Binitawan ng Great Elder at Second Elder si Brody. Pareho silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Brody, masyado kang walang ingat ngayon. Alam nating lahat na hinahabol niya si Yuka. Pero wala tayong pruweba. Sabi ng Second Elder. Tama. Sinubukan nating alamin kung sino ang nasa likod niya pero wala man lang siyang ibinunyag. Hindi pa rin natin alam kung sino siya pero mas mabuting iwasan na lang natin siyang masaktan kung madali siyang maglabas ng malaking halaga. Alam naman nating lahat na may iba siyang intensyon pero pwede lang tayong magpanggap na hindi natin alam. Naikuyom ng mahigpit ni Brody ang kanyang kamao. Masyado siyang peke. Halatang halata ang kanyang intensyon at gayon paman, nagpatuloy siya sa pagpapanggap na parang hindi iyon ang hinahangad niya. Naaliw ang Great Elder. Ano man ang lahat, wala tayong magagawa. Kailangan mong magtiwala kay Yuka. Sigurado akong gagawa siya ng paraan para makalayo siya sa kanya.
Si Brody ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling naikuyom ang kanyang kamao. Sana nga. Ngunit sa palagay ko ay medyo nag-iingat kayo. Alam kong napakayaman niya pero narinig namin ang pangalan niya kung talagang galing siya sa isang kagalang-galang o kilalang pamilya. Sa normal, ang mga mayayamang batang iyon ay magdadala ng maraming bodyguard para lang maprotektahan ang kanilang kaligtasan. Pero, nag-iisa lang siya kasama ang babae niya. Teka, nakakahiya. Baka umaasa siya na si Yuka lang ang magpapatalo sa kanya. Samantala, dinala ni Yuka sina Severin at Sheila sa isang bakanteng villa. Walang laman ang villa na ito. Malaya kang pumili ng kahit anong kwarto na gusto mong tutuluyan. O, aayusin ko ba ang dalawang katulong para mag-asikaso sa bahay? Ngumiti si Severin. Hindi na iyon kakailanganin. Salamat sa alok. Kailangan lang namin ng lugar na matutuluyan. Napangiti si Yuka. Sige. Mas mabuti na rin kung ganoon. Hihilingin ko sa isang tao na pumunta upang ipaalam sa iyo kung oras na para kumain. Hahaha. Sige. Salamat, Miss Yuka. Tumawa si Severin at sinabing, "Oh, Miss Yuka. Sana ay magkaibigan na tayo. Huwag kang mahihiyang sabihin sa akin kung may problema ka at kung kailangan mo ng tulong." Salamat sa magandang alok. Pero hindi ko kailangan ng tulong ngayon. Sisiguraduhin kong maaalala kita kapag kailangan ko ng tulong. Natuwa si Yuka sa narinig. Tiyak na isang magandang bagay para sa kanyang id na makilala niya ang isang mayaman na bata kapag siya ay desperado na makakuha ng mas maraming pera. At least ngayon, alam niyang pwede siyang humiram ng pera kay Severin kapag kailangan niyang maghanap ng pera para masigurado ang operasyon ng bulwagan. Hindi niya alam kung may ipinapahiwatig si Severin nang sabihin niya iyon. Hahaha. Magaling. Napangiti si Severin. Oh, may gusto sana akong malaman. Gaano katapat ang mga nasasakupan mo sayo? Kumunat ang noo ni Yuka. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tanong ni Severin. Medyo nahuli siya nito. Napaisip siya at sumagot. Napakatapat nila sa akin at sa bulwagan. Tumanggaw si Severin. Iyan ay magandang pakinggan. Alam ko sa katunayan na kung minsan hindi lahat ng miyembro ng bulwagan ay tapat. Halimbawa, madalas kong makita na kapag ang nakamit ng elder ay mas mataas kaysa sa pinuno ng bulwagan, ang kanyang kakuhan ay pumalit at maaaring siya ay nagbabalak ng isang bagay upang makakuha ng higit na awtoridad. Matapos makinig, ngumiti si Yuka. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Mas kilala ko ang lalaki ko kaysa sa iyo. Nagpatuloy siya. Sige. Kung wala nang iba, pwede ka nang magpahinga o maglakad-lakad ka. Aalis na ako. Doon ako sa villa katabi mo. Kung meron man, malaya kang pumunta para hanapin ako. Sige. Maraming salamat. Ngumiti si Severin at pinagsalikop ang kamay para magpaalam. Umalis si Yuka sa villa. Nang nasa labas na siya, sumimangot siya at bamulong. Anong balak niya? Bakit niya naitanong yun? May iba ba siyang balak gawin? Kailangan ko siyang bantayan. Buo ang kanyang paniniwala na sinabi iyon ni Severin na may layuning sirain ang tiwala niya kay Brody dahil sa pagtatalo at kung paano inakusahan ni Brody si Severin.